Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video time mga kaibigan. Dito sa member ni Pastor Apollo Quiboloy. Na eto nga, usaping bayan. Okay, huwag niyong hamunin si Pastor Apollo Quiboloy dahil may mangyayari daw sa inyo pag siya ay hinamon. Ito na mga kaibigan, ano masasabi niyo? Yung i-challenge ang appointment. Higit sa lahat, huwag po ninyong i-challenge ang appointed siyan. Pag i-challenge po ninyo at nag-call sa challenge nyo, may mangyayari po. Ito po, meron lang akong pahabol. Ito po ay importante lang para po sa akin. Ito, galing po sa akin ito. Sarili ko po itong appeal sa ating lahat, sa inyong lahat, sa ating pong mga kababayan. Nagsilang po ito, pero importante reminders lang ho. At nakikisuyo na, ako po bilang kaibigan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ito po ang aking appeal sa ating lahat sa buong sanlibutan. Makinig. Mga kaibigan, makinig daw kayo sa buong sanlibutan. Pastor, where na you? Po kayo. Huwag po ninyong laitin. Huwag po ninyong tawag ito pagtawanan. Huwag po ninyong kung ano-anong sinasabi nyo kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po yung executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, wow. Okay, siya po ang chairman at CEO. Siya po ang may-ari ng network na ito. Okay? Higit sa lahat, huwag po ninyong i-challenge ang appointed siyan. Pag i-challenge po ninyo at nag-call sa challenge nyo, may mangyayari po. Tanong ko lang. Si Senadora Risa, challenge nga siya na lumabas siya sa lungga. Okay? O ano ang masasagot ni Pastor? Grabe na to. Napatunayan na. Napatunayan na. Inuulit ko, huwag po ninyong laitin. Huwag po ninyong bastusin. Huwag po ninyong pagtawanan na parang kung sino kayo. At pinakauli, huwag na huwag ninyong i-challenge. Ay, hindi naman pinapagtawanan si Pastor. Ang ibig lang sabihin ng sambayanan ng mga masang Pilipino ay kailangan si Pastor lumabas para malaman nga ang katotohanan. Hindi naman challenge eh. Challenge na nga. Ganon. Okay? Na lumabas siya. Bakit natago hanggang ngayon? Tunay ba na ginawa niya ang something-something? Okay? Yung mga kaso niya. Dapat ganon. Okay? Bahala siya. Okay? Ito mga kaibigan, reaction video lang ito dito sa huwag niyong hamunin si Pastor. Okay? Continue lang tayo. Bahala na kayo. Anong masasabi nyo, ha? Okay, continue. Pag tinanggap ni Pastor ang challenge nyo, may nangyayari, inuulit ko. Nakita nyo ang nangyari. Ano? Natigil yung problema sa EDSA. Traffic sa EDSA. O, di ba traffic pa rin hanggang ngayon? Nawala yung mga programa. Nawala yung network. Challenge nyo eh. Yan lang po yun. Reminders po yan sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man po ang inyong kasarian, sino man po kayo, huwag na huwag po inyong gagawin yan. Galing po sa akin yan. Sarili ko po ito. Walang kinalaman ng management. Wala pong kinalaman dito si Pastor. Ginagawa ko lang ito dahil kilala ko si Pastor. Mabait pong tao yan. Totoong tao yan. At hindi naman gumawa ng masama laban sa inyo. Hindi naman kayo sinisiraan kung ano man. Wala akong ginagawa sa inyo masama. Ay, wala nga. Ibig sabihin niya, sir, wala nga ginagawa sa iba. Pero doon kay Ma'am Amanda, okay, alias Amanda, may ginawa siya. Okay, natural, magre-react lang ang sambayanan sa ginawa niya. Okay? Okay, continue lang. Inyong gawin yon. Please lang po. Marami pong salamat sa ating lahat. Wala na kaming oras. Thank you mga partner. By the way, inom muna tayo ng tubig. Galilee. Okay, uminom ka muna ng tubig. Okay, Pastor, where na yo? Okay? Ayun ang mga kaibigan na sinabi dito, huwag nyo daw i-challenge si Pastor dahil nga may mangyayaring something-something. May nalalaman pa itong mga ito eh, na pag si Pastor daw, okay? Sabi ni Pastor, pag press niya yung button ng Pilipinas, yung press button, ay sigurado may mangyayari. Ay kung sa akin lang, pindutin mo na kung anong malaman yan. Kung tunay nga ba talaga, yung sinasabi mo na yan. Pero unahin mo yung China. Ha, di ba? Para naman matuwa sa iyo ang mga kababayan mo. Ha, di ba? Kasi nga, yun ang lagi na pagmumalaki ni Pastor. Yung mga button-button na press button, pag napindot daw niya yon ay talagang may mangyayari. Ha? Kung sakaling pindutin niya yung press button para sa China,
na malubog nga, ay nako. Ay di siyempre, yung mga kababayan natin ay matutuwa. Maraming galit sa China eh. Di ba? China eh, nanakop ng teritoryo ng Pilipinas. O yun ang unahin niya. Okay? Kung tunay. Ay kung hindi, ay nabe-brainwash lang sila ni Pastor. Okay? Kasi nga sa totoo lang talaga mga kaibigan, si Pastor magaling talaga magsalita. Sabi nila, pag kinausap ka daw ni Pastor, sigurado, marirecruit ka nila. Magiging isa ka ng niya, loyalist. Pag kinausap ka niya. Yun lang sabi nila. Pero ako siguro, hindi. Pero yung iba siguro, hindi rin. Okay? Dahil nga ngayon, mga kaibigan, yung mga loyalist ni Pastor ay nagdadalawang isip na. Okay? Nagiging 50-50 na ang isipan. Dahil nga si Pastor ay nananatiling ayaw lumabas. Okay? Nasa butas, nakatago. Hindi malaman kung nasaan. Okay? Sa tingin ko si Pastor nasa Davao pa rin. Kaya lang, siguro nga, tunay yung haka-haka ng iba. Okay? Yung sinasabi ng iba nasa underground. Or nasa ilalim ng bahay. Okay? Na hanggang ngayon ay hindi na palaisipan sa mga pulis. Nasa Tamayog daw. Pero nung pinuntahan mga Tamayog bahay-bahay doon, wala naman. Sa tingin ko talagang nasa underground. Okay? Kung sa bahay naman ni X, si X naman nagsalita na rin na puntahan nyo yung X ang bahay ko. Wala doon. Ano ba? Wala nga doon. Nasaan? Pastor. Where na yun? Okay? Ano naman sabihin mong nasa langit? Lumipad sa langit. Pero yung pinaka-latest ni Pastor mga kaibigan, yung passport niya ay pinapakancel na ni Risa. Okay? Kasi nga si Risa ay nanggigigil. Risa Ontiveros. Nanggigigil. Sinabi dito na si Pastor ay pugante. Pero yung mga paniniwala ng mga kampo ni Pastor sa kanya na isa siyang ano ba yun? Second coming of Jesus, ganun. Naniniwala siya eh. May katrabaho nga ako eh. Sabi sa akin, naniniwala ka ba na si Pastor ay isang anak ng Diyos? Na siya ay second coming of Jesus? Sabi sa akin. Sabi ko, ano ka? Kumain ka na ba? Magugutuman ka na yata eh. Sabi ko, si Pastor, isang tao lang yan. Okay? Nagsasalita lang yan, siyempre, pastor na siya. Okay? Parang pastor na siya kasi ano siya eh. Kaya lang, tao pa rin yan. Na hindi siya talagang anak ng yung second coming of Jesus. Kasi, pag second of coming of Jesus kasi, parang yung story mo kasi niyan, may pagkaparehas yan. Sa nauna at pangalawa. Sa tingin ko lang, yung aking opinion. Okay? At saka malayo ang pagkakaiba ni Pastor at saka ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, pumunta sa lupa para tubusin ang mga kasalanan, ng mga makasalanan, okay, ng mga tao. Si Pastor naman, inanak ng tao yan. Pares lang sila, inanak ng tao. Kaya lang, si Pastor nagpayaman ng todo. Si Jesus Christ naman, hindi naman nagpakahingi ng kapirahan yan eh, na marami. Si Jesus Christ nagtubos ng kasalanan, kaya lang si Pastor gumawa ng kasalanan. Yun ang pagkakaiba. Di ba? Si Jesus Christ, nung inaresto, okay, hindi na nalaban. O hindi na tumago. Okay? Si Pastor, mukhang nalaban. Natago. Medyo talagang different ang kanilang istorya. Pero kung halimbawa nga siya ay si second coming of Jesus, ay wala na siya. Di ba? Talaga naman ito si Pastor. Naguguluhan ako dito sa kanyang buhay-buhay mga kaibigan. Kasi nga hanggat hindi si Pastor nalabas, ay nanatiling palaisipan sa sambayanan kung siya nga ba talaga ay may kasalanan
Di ba? Kung ako tatanungin, hanggat din na ba, siguro may kasalanan nga talaga. Di ba? Siyempre, sa mga naman, mga member niya, si pastor ay, hindi pa kami bayad. Hindi kami bayad. Di ba? Yun ang sinisigaw pala. Hindi kami bayad, yung mga nag-rally. Walang kasalanan si pastor. Hindi kami bayad. Di ba? Sabi naman ng iba, di nga. Alright. Alright, yung mga kaibigan, na reaction video lang tayo dito sa wag nyong hamunin si pastor. Ano masasabi nyo? Wag nyo hamunin. Nasaan na ba si pastor? Hanggang ngayon ay wala pa rin. Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.